Hi everyone! Another simple recipe na naman ang gusto kong i-share sa inyo. Syempre, meron tayong spinach, garlic, at saka egg. Bago tayo mag-umpisang magluto, syempre, kailangan muna make sure natin na malinis yung ating gulay. Ganito ang mga simpleng pagkain na inihahain ko sa aking mga amo kapag wala na talaga akong maisip na mailuto. Unang-una, nagpainit lang ako ng water para i-blanch ko naman yung spinach. Medyo mabilis lang yan maluto. In just few seconds ay hanguin na agad natin dahil nga malambot lang yung gulay na yan. Pagkatapos noon ay hinugasan ko lang malamig na tubig para naman maalis yung pagkainit at hindi siya luto ng husto. Tapos mahugasan ay i-drain lang natin para yung excess water matanggal. Hiniwa-hiwa ko na din ang gulay para naman pag iginisa na siya masyadong malalaki. So depende po sa inyo kung gaano po kalalaki ang gulay na gusto nyo. Gumamit ako dito ng 3 eggs dahil nga 3 yung pakakainin ko. So depende po sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo. Nilagyan ko lang salt and pepper para naman may lasa din yung eggs na ating isasahog. Kapag ready na ang ating mga ingredients, ay nagpainit na nga rin ako ng kawali dahil ready to cook na po tayo. Una nga ay pirinay ko nga muna itong itlog. Usually kasi kapag nag-stir fry talaga ako ng mga gulay at may halong itlog, ay pina-fry ko talaga ang egg. Para sa akin kasi kapag hindi siya frinay at diniretso ko siya sa gulay, parang nalalansahan ako. Or depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede din naman kasi na i-direct nyong ilagay sa gulay. Pero ako ay pina-fry ko muna ng ganyan. At pagkatapos noon ay tinatanggal ko muna nga siya sa kawali and then maglagay ulit tayo ng konting cooking oil and then lagay na natin yung ating garlic. Kapag medyo nag-aromatic na yung ating garlic, aromatic talaga. Char! Pwede na nating ilagay yung ating spinach. Halu-haluin lang natin hanggang sa maluto na ng husto yung ating gulay dahil nga blinanch lang natin yan ng kaunti kanina. So, kailangan nating i-make sure na luto talaga. At pagkatapos ng ilang minuto ay pwede na nating ilagay yung ating egg. Then, i-mix-mix lang uli natin hanggang sa maghalo yung kanilang mga lasa. Tapos, lagyan lang natin ng kaunting asin din. Depende sa panlasa nyo kung gaano karaming asin. At pwede din kayong maglagay ng pepper. Pero dahil nga yung itlog ay nalagyan ko na kanina, so hindi na ako naglagay. Salt na lang yung nilagay ko. O diba, napaka-simple lang. Minsan kasi wala na din talaga akong maisip na mailuto para sa mga amo ko. So, buti na nga lang, yung mga amo ko ay hindi naman maaarte pakainin. Kaya okay lang din sa kanila na ganito yung mga pagkain. At dito ay hindi nga rin talaga masyadong mahirap iluto ang mga pagkain ng mga Chinese dahil kalimitan sa kanila ang mga gulay ay ganyan-ganyan lang din ang pagluluto. Pero meron din namang mga amo na talagang masyado silang maarte pagdating sa mga pagkain. Minsan din naman ay nag-e-effort din ako ng pagluluto para sa mga amo ko. Hindi ako kagalingan, hindi ako marunong magluto. Salamat na nga lang talaga sa social media na talagang kahit anong i-search mo ay naandyan. Hanggang dito na lang muna at ready to eat na!